tanong, maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan. Ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome po muli mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay dito po sa ating segment na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Again, this is part of the whole program na ang Kabanal-Banalan. This is only one of them na segments and special programs under the umbrella ng ang Kabanal-Banalan. Narito po ang ating contact numbers kung ibig nyo po na sa pamamagitan nito ay magpadala ng inyong mga mensahe. 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027. 0991-419-2027. Pwede nyo ipadala dito kung gusto nyo mapasama ho kayo sa mga video clips natin. Ay pwede ho kayo puntahan para i-record po ang inyong mga katanungan. Ang ating social media accounts ay ang mga sumusunod. Sa Facebook, pag binuksan nyo po ang inyong mga personal accounts, i-type in nyo po ang mga sumusunod. MHC Media. MHC Media. Pangalawa, ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube naman, i-type in nyo sa search bar, The Most Holy Church. Pwede nyo i-like na, subscribe para ho kayo ay na-notify sa ating mga new content. Via Instagram at Kabanal-Banalan, TikTok at MHC Media. Ating official website, www.mostholychurch.com. Ang ating punong tanggapan ay number 688 Rahabago Street, Cagalangin, Tondo, Manila. As always, ito po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel George Quirino para po sa pitak na ito o segment nito ang Sagot ng Biblia. Kasama po natin, of course, ang punong anchor nitong ating palatuntunan ng kapatid na Uziel, kapatid na Danilo Francisco. Opo. At salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. Salamat po sa inyong lahat na mga taga-subaybay ng programang ito. Salamat po dahil ang pagkakataon ay laging ibinibigay niyo sa amin para mapaglingkuran kayo. Ang Diyos ay pinasasalamatan natin dahil gumagabay sa atin sa paglilingkod na sagutin ng inyong mga tanong sa pamamagitan po ng Biblia. So let's watch our first video clip for the day mula po sa syudad po ng Nabotas, Bangkulasi, Nabotas. Ang tanong po ni Pwede mo bumulog bago ang isip ng Diyos? Very good question. Pwede ho bang magbago ang isip ng Diyos? Kung ang pagbabago na tinutukoy niya para bagang yung katulad ng tao na pabago-bago kung minsan. Sa gayong kalagayan, hindi po pabago-bago ang isip ng Diyos. Consistent po. Ang Diyos ay, kung ano siya, magiging gayon sa lahat ng panahon. Lamang, yung kanyang mga kapasyahan, yun ang pwede pong magbago. Depende sa nakikita sa tao. Pero hindi dahil sa ang Diyos ay pabago-bago o nagbabago ng isip. Basahin po natin yan. Yung mga sunurang mga talata. Unahin natin ang Malakyas 3 at 6. Narito po, mga kaibigan. Sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nababago. Kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangauubos. Yan. Ang salita, yan ang ating Panginoong Diyos mismo. Ipinahayag niya ang kung ano siya po ay hindi
nababago. Kung paano natin siya nakikilala, ayon sa sinasabi at nagpakilala siya sa atin, yun siya, hindi po nababago. At Opo. gaya ng ating sinabi, pwedeng magbago yung kanyang pasya. Depende Opo. sa tao. So, yung nature ng Diyos, karakter ng Diyos, hindi nababago. No? Opo. Pero yung sa tanong niya, pwede bang magbago ng isip? Hindi nga nature ng Diyos. Depende yan sa circumstansya ng sitwasyon. Ano? Siguro, basahin natin, no, kapatid na Yushel. Opo. Sa Saling Tagalog Popular Version, Jeremias 18:9 hanggang 10. Sa kabilang dako, kung sinabi ko man na itatayo ko o itatatagang isang bansa o kaharian, at gumawa pa rin ng kasamaan ng bansang iyon at hindi nakinig sa akin, babaguhin ko ang aking magandang balak. Yan. Depende sa tao o sa bansa na kanyang pinangakuan. Babaguhin niya ang kanyang kapasyahan kung ang pinangakuan niya ay hindi susunod Opo. sa nais niyang makita sa kanyang pinag-ukulan ng Opo. pangako. O ganito ho logika niyan. Halimbawa, nangako ng gantimpala ang Diyos kung gagawin ng tao yung bagay na ito. Di naman ginawa. Opo. Deserving bang tanggapin niya pa rin yung gantimpala? Hindi naman niya ginawa. Yun, ganito kasimple yun, mga kaibigan. Hindi sa ang Diyos ay pabago-bago ng isip kaya ng tao. Minsan medyo may pagtuturing pa nga tayo pag sa isang gender ng tao, halimbawa, babae, pabago-bago daw isip. Kaya doon daw ikinumpara ang bagyo. Di ba? Nagbabago ng direksyon. Hindi ho babae lang yan. By nature, tao talaga, dahil sa self-preservation, dahil sa kanyang karakter, pwede siya magbago ng isip. Ang Diyos hindi applicable sa kanya. Yun lang circumstansya na ang tao ay hindi tumupad. Opo. Siyempre, hindi na pwedeng bawiin sa kanya yung pangako. At hindi dahil pabago-bago ang Diyos, kundi dahil sa gawa ng tao, nababago ang kapasyahan ng Diyos, hindi ang isip na bilang Diyos. So, thank you. Shekinah, ang pangalan po ng ating nagtanong. Video clip number 2. Pakinggan po natin si Binibining Rona Papiona ng Bako. Rona Papiona. Halimbawa, makaisa po ba ang religiyon na magsama-sama na lang para hindi magulo? Sasama po ba kayo? Sigurado pong kasama tayo dyan. Dahil yan mismo ang kalooban talaga ng Diyos Magkaisa o maging isa ang lahat ng tao sa mundo ng pagkakilala at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At yan ang layunin ng Panginoon. Kaya siya naparito sa sanlibutan na mababasa po natin sa San Juan. John 11:52 dito sa Amplified Version ng Biblia. And not only for the nation, but also for the purpose of uniting into one body the children of God who have been scattered far and wide. Hindi lamang sa bansa lamang, kundi sa layuning pagkaisahin sa isang katawan ang lahat ng mga anak ng Diyos na nasa pagangalat. Yan. Kung dyan po magkakaisa, magsasama-sama sa isang katawan, sigurado po kasama kami dyan. Hindi tayo pwedeng humiwalay dyan kasi yan ang gusto ng Diyos. Opo. Yan ang talagang dahilan kaya siya naparito, matipon na nagkakaisa sa isang katawan. Ang lahat ng mga lingkod o mga anak ng Diyos. Pero halimbawa, magkakaisa para umalis sa isang katawan, hindi tayo sasama doon. Opo. O di kaya, yun sa tanong ni sister, nagkaisa. Sila nagpasya. So they decided amongst themselves kung aling iglesia ang sasamahan nila. Opo. Magkaisa na tayo, dito na tayo magsama-sama. Sila nagpasya, hindi po kami sasama doon. Pero doon sa pinasyahan ng Diyos, na dapat doon tayo magsama-sama, doon po tayo sasama. Opo. Yung bang tinutukoy niya, kapatid na Gabriel, na isang katawan, na siyang kapasyahan ng Diyos na doon dapat magsama-sama ang lahat ng mga tao, alin ba yung isang katawan na diyan itinutukoy? Tingnan natin, dito sa Epeso, sa Saling ang Salita ng Buhay, Epeso 3 at 6. At ito nga ang lihim na layo ng Diyos, na dahil kay Kristo, kabilang din ang mga hintil sa mamanahin ng mga Hudyo. Ang Hudyo at hintil ay mabubuklod sa iisang katawan
na walang iba kundi ang iglesia. At ang mga hintil ay may bahagi rin sa mga ipinangako ng Diyos sa Ebanghelyo. Oh, yan. Napakalinaw po naman, gaya ng sinasabi. Talagang ang gusto ng Diyos, ang Hudyo at mga hintil, mabuklod sa isang katawan, magkasama-sama. Yung Hudyo at hintil na tinutukoy, yan yung lahat ng tao sa sanlibutan. Kaya lang, siya rin ang nagpasya kung saan tayo dapat na magsama-sama. Ayon kay Apostol Pablo, yung tinutukoy na isang katawan, walang iba kundi ang iglesia. Napakarami pong grupo ngayon na nagsasabi, hindi kailangan ng iglesia. Hindi tayo pwedeng sumama doon, kapatid Opo. na Gabriel. Sasama lang po tayo at tiyak na kasama tayo kung doon sa isang iglesyang ipinakikilala ng Biblia, doon po magsasama-sama ang lahat. At yun ang gusto ng Panginoon. Siyempre po, maraming church, maraming iglesia, hindi mo naman mababasa sa Biblia at natitiyak nating hindi siyang ipinakikilala ng mga apostol. Kaya kung ang lahat magkakatipon, magsasama-sama sa isang church na ipinakikilala ng Biblia, kaisa tayo doon, kapatid na Gabriel. Definitely. It's a definite yes. Kung yun ang tanong, kung sasama tayo, yung isang iglesia na sinasabi ng Biblia, turo ng Biblia. Opo. At yun siya namang kalooban ng ating Panginoon. At masasabi po natin, kung aling iglesia yon, yun nga po ang doon namin kayo inaakay. Kaya nga ipinakikilala po namin na ito'y kabanal-banalang iglesia kasi hindi amin. Hindi sa kanino man. Sa Diyos po ito. At dito tayo gustong pagsamasamahin ng Panginoon. Tayo magpunta sa isang awitin, pakinggan natin ang isang awitin. Courtesy of Brother Christian Viloria from Malolos, Bulacan. Ang kanyang awitin, awit para sa kapatid. Kapayapaan po sa lahat ng taga-subaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia. Brother Christian po, Choir of Zion, member po sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Maglilingkod po sa inyo through original music sa loob ng aming church na tinatawag na Likhawi. Sabi nila, the greatest feeling is to love and to be loved. Totoo naman po yun, di ba? Masarap magmahal at makaramdam din naman ng pagmamahal. Pero kahit naman po na action speaks louder than words, masarap pa rin pong makarinig ng mga words of encouragement and affirmation of love. Ito po ang nilalaman ng Kabanal-Banalang Iglesia na naglalayon na iparating sa pamamagitan ng mga awitin at pag-ibig na namamagitan sa mga magkakapatid sa loob ng Kabanal-Banalang Iglesia. Kaya naman po, patunayan natin ang ating pag-ibig sa ating kapatid sa pamamagitan ng gawa. Ngunit, huwag natin kakalimutan na mahalaga rin na sabihin natin ang ating pagmamahal sa ating mga kapatid. Kaya sa paraan ng isang awit, ang awit para sa kapatid. Aking awit, iyong dinggin, o mahal kong kapatid, sa puso ko ay tanging ligaya mo ang miti. O minamahal, ito ang damdamin ko. Nais ko ang alayan ka, pag-ibig na wagas at tunay, hindi magbabago. Itong nadarama dahil sa puso, ikaw ang una sa buhay ko. Oh, dinggin, dinggin
aking awit, aking ihihimig. Ikaw ang aking pag-ibig. Nais ko ang alayan ka, pag-ibig na wagas at tunay, hindi magbabago. Itong nadarama dahil sa puso, ikaw ang una sa buhay ko. Oh, dinggin, dinggin itong awit, hatid ay pag-ibig sa aking awit, aking ihihimig. Ikaw ang aking pag-ibig. Pag-ibig, oh, dinggin, dinggin itong awit, hatid ay pag-ibig sa aking awit, aking ihihimig. Ikaw ang aking pag-ibig. Salamat, brother. Next video clip natin, number 3, courtesy of Trisha Camille. Good day, ako po si Trisha. I'm 18 years old po. I'm from Ventriales. Yan, ang tanong ko lang po is as a unbeliever po, paano po natin ma-feel yung pagmamahal sa atin ng Lord? Magandang tanong yun, kapatid na Yusel. ma-feel. Gusto niyang maranasan. Opo, kasi nga unbeliever siya. Mahirap nga naman, as an unbeliever, hindi niya mararanasan. Paano nga? Kung tayo tatanungin, Biblia tatanungin, paano natin mapapa-feel sa kanya ang presensya ng Diyos? Opo. Basahin natin, nagpaliwanag ukol dyan si Apostol Pablo. Pangalawang Korinto 5:20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yan, di ba? Yan yung damdamin na gustong ipadama ni Apostol Pablo. Yung damdamin ng Diyos para sa tao. Pinamamanikan namin kayo na makipagkasundo sa Diyos. Dahil ang kalagayan ng tao sa harap ng Diyos, hindi kasundo ng Diyos. Pagka ang tao po ay nasa gayong kalagayan, sabi ni Apostol Pablo, kami mga sugo sa pangalan ni Kristo. Kaya para maranasan natin na inaakay tayo ng Diyos sa pagiging malapit sa Kanya, sa pakikipagkasundo sa Kanya, sa pagiging kaisa niya, at madama natin yung Kanyang pagmamahal, maliwanag po, may mga sugo ang Diyos. Opo. May kinatawan. Opo. Sa mga hindi pamilyar doon sa salitang sugo, kinatawan, representante, merong pisikal na magiging representante nga ng Diyos. Kasi nga, unbeliever kayo. Magpapadala, magsusugo, magpapadala nga ng representante para maipadama sa inyo na umiira lang Diyos. Opo. May presensya ang Diyos sa buhay natin, mga tao. At yan po ay sinabi ni Apostol Pablo kasi meron siyang mga katunayan na mababasa rin naman natin sa Biblia na pangyayari na naranasan at nadaman nila na umiiral
At talagang nagmamahal ang Diyos ng walang pagtatangi sa lahat ng tao. Narito ang isang salaysay ng mga kaganapan sa panahon po ng mga apostol sa kanilang aklat na pinamagatang Aklat ng Mga Gawa. Gis 34 kasama po ang 47 hanggang 48. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Mangyayari bagang hadlangan ng sino man ng tubig upang wag mga bautisman itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? At inutusan niya sila na magsipagbotismo sa pangalan ni Hesukristo nang magkagay kanilang ipinamanik sa kanya na matirang mga ilang araw. Yan. Napakaganda ng ating nadinig. Yan po yung sitwasyon na alam natin na ang tinutukoy diyan ay yung pangyayari kay Cornelio na isang senturyon. Opo. Ano ba ibig sabihin ng senturyon? Centurion, medyo mataas po yung kanyang tungkulan ho niya. Siya ay parang high-ranking official, parang general sa Italian regiment nung panahon na yun. Malaki ang nasa sa ilalim ng kanyang pamamahala. Para hindi po pinagkakamay, general talaga siya ng malaking contingent. Yan. Yun ang kalagayan ni Cornelio. Pagkatapos si Cornelio po hindi lang pagiging general ang kanyang katangian. Inuuri po siya ng Biblia na mabuting tao at naglilimo sa marami. Ibig sabihin, mayaman ito. Kasi hindi makapaglilimo sa marami ito kung hindi mayaman, no? Opo. Malaki, may kakayanan po siya. Mamahagi sa marami. Bukod At doon. malaki. Ginagalang pa, ano? Opo. Isang taong talagang kilala sa lipunan noong panahon na yun. Kaya respetado. May katangian din siya na mapanalanginin sa Diyos. Opo. Kaya talagang ito kung titingnan ng tao, pwede nang hindi pumasok sa church to, sabi ng iba, kasi talagang mabait. Kung bagay, yung ibang masama, sabi ng iba, yung isang paan niya, nasa impyerno na. Opo. Baka kung uriin nila itong si Cornelio, nasa langit na yung isang paan dito. Opo. Pero ano po ang ating nadinig? Alam ninyo ang sinasabi ng Biblia, itong si Cornelio, pinapuntahan kay Apostol Pedro. Opo. Sinuguan. Diba? Yun yung sinundan nating talata, pagsusugo ng Diyos. Opo. Pinadalhan, sinuguan siya ng Panginoon. Opo. Hanggang sa tinuruan siya ni Apostol Pedro. Ang totoo, pagdating pa lang ni Apostol Pedro doon sa kanila, lumuhod itong si Cornelio. Kay Apostol Pedro, sinaway lang siya Opo. ni Apostol Pedro. At ang ginawa ni Apostol Pedro, tinuruan siya ng mga aral ng Diyos. Hanggang sa mahikayat, siya at ang kanyang buong sambahayan, pati yung mga kaibigan niya, na mga bautismuhan. Kaya doon, nilinaw, ito ang katunayan na ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Lahat talaga ng tao mahal ng Diyos. At ang paraan ng Diyos para maipadama yung kanyang pagmamahal sa lahat po, katulad po ninyo, iniuukol ng Diyos ang pagpapaunawa ng kanyang mga aral. Hindi po maaaring mamili ng sinuman para hatdan ng mga katwiran at makilala ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nagpapasalamat tayo sa kanila, katulad po ninyo, na talagang nagbubukas ng kalooban para maunawaan ang kalooban ng Diyos, makilala ang Diyos, at umasa po kayo sa ganitong paraan. Madarama po ninyo, mararanasan ninyo ang gawa ng Diyos na nagmamahal sa atin. So sana na pulutan natin ang aral itong mga talatan to, mga nangyari ho sa Biblia. Opo. Next video clip po natin, video clip number 1, 2, 3, 4. Number 4 na po tayo. Tama po ba? Dapat po magpatawad kung nagtawad yung nagkasala sa akin. Pero kung hindi naman, hindi ko obligasyon magpatawad. Dapat daw ba siyang magpatawad sa nagkasala? Kahit na hindi pa humihingi ng tawad, yung nagkasala sa Kung kanya. hindi humingi, opo. Tingnan po natin, paano ba ang turo ng Biblia ukol sa pagpapatawad? Mateo 18:21 hanggang 22. Narito po mga kaibigan. Nang magkagay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon,
makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. Oh, yan. Napakaliwanag. Ang nakasulat po, may nagkasala ba sa'yo? Sabi ni Apostol Pedro, hanggang makailan bang magkakasala at patatawarin ko? Makapito, sabi ng Panginoon, makapitumpung-pito. Ang nakasulat po, pag nagkasala, dapat meron ka ng nakahandang kalooban na magpatawad. Hindi sinabing, pag nagkasala at humingi ng tawad, patawarin mo. At pag hindi humingi ng tawad, huwag mong patatawarin. Wala pong ganon. Ang nakasulat po, basta nagkasala sa atin, meron dapat tayong kalooban na handang magpatawad. Sa makatwid, hindi man humihingi ng tawad sa atin, tungkulin po natin na patawarin ang mga nagkakasala sa atin. Gaano man karami ang pagkakasala nila. Yun ang nakasulat sa Biblia. Pagaman sabi nga, kapatid na Gabriel, Opo. mahirap ito. Opo. In reality, mahirap yan. Pero turo kasi ng Biblia. Opo. So, sikapin natin yun ang magawa. Although, syempre, yung ibang prinsipyo, sasabihin niya, I'm not under the obligation to forgive because he is not asking forgiveness. Yun yung sinasabi niya eh. Yung ating tatanong, sa conventional na lohika, tama nga naman. Bakit ko magpapatawad? Hindi ka naman hinihinga ng kapatawaran. Yun yung conventional. Pero yun nga, kakaiba si Kristo, ang ating Panginoong Jesus, nung pumarito siya, revolutionary ang kanyang turo. Iba. Yan ang tunay na sa Diyos. Kahit hindi humihingi ng paumanin o tawad, pinapatawad. Nagpapatawad. So, yan ang lingkod ng Diyos. Merong laging laan na pagmamahal sa kanyang kapwa na ang isang anyo ay mapagpatawad. Yan ang lingkod ng Diyos. Salamat po, kapatid na Yushel. Opo. Next video clip, number 6 or number 5. Irago. Paano po kayo nakakasigurado na ang Biblia ay hindi na bago? Ang dami po kasing translation. Bakit po yung Quran isa lang? Let us just inform our beloved sister, ating kaibigan. Ang Quran ay hindi po isang translation lang. Siguro ang impression niya isa lang kasi basically yun ang nanig natin, Arabic or anything, mga kaibigan, nabasa po natin over 40 translations po ang Quran. Pero yung tungkol sa Biblia, mag-focus po tayo. Tanong po niya na kasi siguro na ang Biblia ay ganun pa rin, consistent. Dahil nga maraming translations, maraming versions, baka may nabago na raw. Paano natin mapagtitiwalaan ang Biblia kung nagdaan ito sa proseso ng translasyon at iba't ibang version? Basahin din natin ang paliwanag ni Apostol Pablo para po tiyak tayo na talagang base sa Biblia yung ating katugunan. Sa pangalawang Timoteo 3:15 hanggang 16. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Yan. Ang Biblia, ang banal na kasulatan, ayon kay Apostol Pablo, kinasihan ng Diyos. Ano ibig sabihin ng kinasihan, kapatid na Gabriel? Talagang hiningahan, ika nga. Umanid, ika nga, ang Espiritu ng Diyos ay nandun. Nakabantay sa pagkakasulat, pagkakalimbag ng Biblia. Kaya meron ngang apostol sabi niya nadinig ko yung sinabi ng 7 kulog isusulat ko sana. Sinaway lang ako ng Espiritu. Hindi kasali kasi yun. Nandun yung nandun yung pagbabantay. Na hindi necessary na isulat yan, huwag mo isama. Yan. Kaya yan ang unang-una. Nasusulat at sinabi ni Apostol Pablo yan, lahat ng kasulatan, kinasihan, binantayan, ginabayan ng Panginoon ang pagkakabuo at pagkakasulat ng Biblia. Kahit po yan ay dumaan na sa maraming paraan ng pagtatranslate sa iba't ibang wika,
nananatili po ang paggabay ng Panginoon dahil napakahalaga po ng Biblia. Mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, mula pa sa pagkasanggol ng tao. Yan ang nakasulat po sa Biblia. At ito po'y hindi mabubuo kung hindi sa paggabay ng Panginoon. Mababasa naman natin yan sa sulat ni Propeta Isaias. 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Yan. Nabuo ang Biblia sa paggabay ng Espiritu. Kung meron man pong mga tao na gumawa, nagsika para itong mga dati magkakabukod na aklat, na ngayon ay gaya ng isang aklat lang. Pero sa totoo, binubuo po ito ng 66 na aklat at mga sulat. Hindi po ito nabuo dahil mga magalingan tao, kundi sumakanyang Espiritu, kaya ito'y naging gaya ng isang aklat. Pero sa katotohanan, ito po ay nangyari dahil sa patnubay ng ating Panginoong Diyos sa tao na kinasangkapan niya. Opo. Kaya kahit na ito nabila sa translations, iba't ibang versions, nakabantay ang Espiritu ng Diyos. Opo. Kasi nga, ang panahon ay nagbabago, nag-i-evolve din ang appreciation ng tao sa mga bagay na nasusulat. Nag-i-evolve din yung kanyang wika. Opo. Dati-rati, meron tayong tinatawag na matandang English o Old English. Merong nauuri din na Middle English hanggang sa naging Modern English. Tayong mga Pilipino, meron tayong nung sinaunang panahon na baybay, alibata, na alpabeto. Tapos meron tayong modernong Tagalog. Tinuturo yun sa paaralan. Meron po tayong makalumang Tagalog o Pilipino, medyo malalalim nga, na kung gagamitin nga natin sa mga modernong nagbabasa, hindi agad-agad na naintindihan. Merong latest na version ng Biblia sa wikang Tagalog. Opo. Diba? Yan ho para sa pag-a-adapt ng panahon. Pero, hindi nababago yung esensya. Hindi nabago yung diwa. Nakabantay ang Espiritu Santo niya. Kaya, nung sinauna, yun yung appreciation, pagtanggap nila sa Biblia. Kung paano ganun ang tanggap nila, lumipas ang maraming panahon, kahit iba't ibang wika pa yan, parehas pa rin ang laman, diwa, espiritu ng nakasulat sa Biblia. At yung ipinaliwanag nyo yan, kapatid na Gabriel, yan mismo yung sinabi ni Apostol Pedro ng sulatan niya ang mga kapatid. Eto, sa Pakinggan po ninyo. kanyang pangalawang pangkalahatang liham, 1:20 hanggang 21, na malaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsasalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Napakaliwanag. Hindi nagbuhat sa tao. Kung ito'y nagkaroon ng kalooban ang tao, naisalin ito sa ganitong aklat, pagkatapos nakasalin na sa ganitong aklat, medyo malalim yung pagkasalin, sinalin sa makabagong mga wika. Hindi nabubuhat, hindi nababago yung mensahe. Dahil yung mga nagkakaroon ng ganong kalooban, di nila sariling kalooban yun. Yun ay sa udyok. Yan ang nakasulat. Udyok. Merong nag-inspire sa kanila. Hindi resulta yan ng sariling kaalaman. Opo. Kung kikilalanin natin at sinasabi natin kilala natin yung mga apostol, nire-respeto natin, ginagalang natin, susundin natin at panghahawakan natin ng katotohanan ito. Hindi tayo patatalo dun sa nadidinig natin sa iba't ibang gustong mag-promote ng kanilang sariling aklat na pamalit sa Biblia. Opo, may mga ganyan. Pero ang magre-rely lang tayo, yan nga, sola scriptura tayo. Salitang Latin, kung hindi ko po pinagkakamali, ibig sabihin, maniwala tayong lubos sa scriptura, sa scripture. Tayo ay manghawakan sa turo ng Biblia sapagkat
although ito is subjected sa kamay ng tao sa pagsulat, pag-translate, nulit po natin, nakabantay ang Diyos. Inudyoka ng Espiritu Santo ang mga nagsisulat at mga nagsisalin nito. Kaya mapapansin po ninyo sa aming mga paglilingkod na ito, kahit po aning bersyon ng Biblia, ginagamit po namin para maipakita sa inyo na talagang wala po kaming pinipiling bersyon. Ang sa amin po ay ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia? Halimbawa, ang turo talaga ng Biblia, isa lang ang Diyos. Di ba? At sa iba't ibang base ng Biblia, yun ay makikita po natin. Hindi tayo hihiwalay doon. Consistent po. Bagaman may mga gumagamit ng Biblia na nagtuturo gamit ng Biblia, sinasabi, 2 Diyos, maraming Diyos, 3 Diyos. Kahit po gayon, ang talagang sa Diyos, maninindigan sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Precisely. So, sa ating kaibigan, si young sister, okay lang, tama yan. Nagsabi kayo, parang nakakalito. Unlike ko, ikinumpara nga niya sa isang aklat na parang sila consistent, isang translation lang, which is not true. O na isang translation lang. Probably, sa perspektiba niyo lamang, kaibigan, ang Biblia is the most reliable source of wisdom galing sa Diyos. Opo. Salamat po at sana'y masampalatayanan niya. Para po sa pangalawang set o isang awitin pong muli ni Brother Christian, pakinggan po natin ang kanyang awitin, Magkapit Kamay na Maglakbay. Kapayapaan pong muli sa mga taga-subaybay. Naniniwala din po ba kayo na 2 is better than 1? Totoo po yan, hindi po ba? Ano pa po kaya kung marami ang kasama natin sa paglalakbay sa buhay na ito? Na nagpapalakas sa atin, nagtatayo sa atin, kung tayo man ay madapa, nagmamotivate na magpatuloy kahit maraming pagsubok ang buhay. Kailangan po natin ang isa't isa para maging magaan ang ating paglalakbay sa mundong ito. Tandaan po natin na hindi tayo nag-iisa sa buhay na ito. Unang-una, kasama natin ang Panginoon. Maging ang mga kapatid na aalalay sa atin kung tayo man ay nanghihina. Magpapalakas sa atin kung tayo ay napapagod. Kaya naman po, upang marating po natin ang dulo ng pagtatagumpay, tayong lahat ay magkapit kamay na maglakbay. Sa ating paglalakbay, huwag kang matakot, pagkat ang hari sa atin ay kukupkup. Marami mang pagsubok at kalumbayan, pakasikaping ito'y mapagtagumpayan. Laging tatandaan, ika'y di iiwan. Kapatid ko, ika'y aking minamahal. Magkapit kamay na maglakbay, ating agkan ng tagumpay. Magkapit kamay na maglakbay, umawit ng sabay-sabay. Sa atin ay naghihintay ang pangakong sa atilaan, kagilagilalas na tagumpay. Huwag kang mangamba, huwag manghimago, alalahanin pangako niya sa atin. Ikaw ay tutulungan, di pababayaan. Agape niya sa atin ay laging laan. Kaya't kapatid ko, laksan ang loob mo. Sa paglalakbay kami kasama mo. Magkapit kamay na maglakbay, ating
hagkan ng tagumpay, magkapit kamay na maglakbay, umawit ng sabay-sabay. Sa atin ay naghihintay ang pangakong sa ating lahat, kagilagilalas na tagumpay. Magkapit kamay na maglakbay, ating hagkan ng tagumpay, magkapit kamay na maglakbay, umawit ng sabay-sabay. Sa atin ay naghihintay ang pangakong sa ating lahat, kagilagilalas na tagumpay. Magkapit kamay na maglakbay. Next video clip po, kapatid na Usual, if we may. Opo. Good day po, ako po si Angel Aldrin. Ito po yung question ko po. Kala ko po, hindi po natin yung aliligtas sa puso. Pero bakit po kapag binasa po yung 1 chapter 7 verse 8, sabi niya po, hindi po siya pupunta sa pista. Pero kapag binasa po yung 1 verse 7 chapter 10, pupunta po siya. Minsan. Very good question. Hindi basahin natin kung Opo. ano ba nga, bakit nga ba ganun? Ito, yung talata 7, 8, and 10. Mangagsiahon kayo sa pista. Ako'y hindi aahon sa pistang ito sapagkat hindi pa nagaganap ang aking panahon. Sa Gis, datapat ng mga kaahon na ang kanyang mga kapatid sa pista, saka naman siya umahon. Hindi sa hayag, kundi waring sa lihim. Oh, yan. Maliwanag naman sapagkat hindi pa dumarating yung oras. Hindi pa panahon ng pagpunta niya. Nung sandali na niyayaya siya. Opo. Di ba? Pero nung dumating na yung oras, doon siya pumunta. Opo. Kung ito, special na pista to, pista ng tabernakulo po ito. Nung niyayaya siya ng mga kapatid niya, klaro naman sa mga talata Opo. Hindi pa panahon. Hindi ibig sabihin, hindi siya pupunta. Wala siyang deklarasyon na hindi siya pupunta. Hindi pa lang panahon. Hindi pa yun. Yung nung oras na niyaya siya, hindi pa. Hindi pa panahon. Kaya nung dumating na yung panahon, nauna na yung mga kapatid niya. Kaya kasi ang gamit sa Biblia ng Tagalog, makaahon, ibig sabihin nakapunta. Nung nakapunta na sila, saka lang siya pumunta. Nung pumunta pa siya, palihim. Hindi nila alam. Hindi nila alam na nandun na. Oo. At napakagandang paglalahad po niyang mga kasunod niya. Pero ang focus muna natin dito, hindi ho siya nagsinungaling dito. Hindi niya minislead. No? Yung mga kapatid niya na kesyo hindi siya pupunta. Uuwi na lang siya. Hindi ganun. Pupunta rin ako. Hindi lang yun din diretso. Pupunta rin ako. May tempo, may timing lang. Opo. Siguro, iniisip ng iba, ba't nauna pa sa atin to? Hindi naman kasi talaga tao lang yan si Kristo, ang Panginoong Kristo Jesus. Opo. Kaya kaya niyang pumunta kahit na mas nauna pa sa kanya yung kanyang mga kapatid. Kasi napaka-importanting tagpo yan kung babasahin yung mga kasunod. Pero importante, this is not a contradiction. This doesn't speak of the character of Jesus Christ na parang siya po hindi truthful sa kanyang salita. Truthful po siya. Hindi pa ho oras na siya po ay aawon o magpupunta sa nasabing pista ng tabernakulo. Kumbaga, pinaunan niya, una na kayo. Hindi pa ako, hindi pa. Di ba panahon? Di ba? May gagawin ako. Okay, simple. Limbawa, niyakag ko kayo. Mga alas 3. Nabi ko, alas 3. Maghapunan tayo. Busog pa Siyempre, mag-iisip ba ako, maghapunan tayo alas 3 ng hapon, merienda yun. O siyempre, sabihin nyo siguro,
Hindi pa panahon maghapunan ngayon. Merienda lang siguro pwede. So, hindi pa panahon. Hindi ibig sabihin ayaw ko maghapunan o ayaw nyo maghapunan. Opo. Maya-maya maghahapunan tayo. Darating tayo dyan. Gaya ng sa ating Panginoong Jesus. Hindi niya nga dinaya. Darating siya sa oras na kailangang lumitaw na siya sapagkat may tiyempo nga doon sa ritual ng kapistahan ng tabernakulo May ritual doon na kailangang talagang magulantang makapagsalita siya sa gitna ng nagtitipong mga Hudyo. Opo. Dahil siya hindi basta pumarito sa mundo. At hindi siya basta pumupunta sa isang dako na wala siyang layunin. Kaya sa layunin at sa sarili niyang paraan, ginagawa niya ang mga bagay. Now, for our final question, video clip, please. Ako si Marina Tiga Pandakan. Anong dahilan para tiwalag din ang member ng inyong charge? Parang Dahilan. hindi man nagagalit sa atin. Ano nga ba? Yung demeanor ni sister. Siguro excited lang yan. Ano nga ba, kapatid na Yushel? Ano bang dahilan? Bakit may natitiwalag? Basahin natin ang paliwanag ng Biblia. Talaga bang meron yan? Bagay, meron nun. Nag-iisip po laro dapat tiwalag. Pero Opo, sa may Biblia narinig nga po. natin. May narinig nga po kung ganyan. Wala daw pagtitiwalag sa Biblia. Opo. Ito, klaro. Unang Korinto 5:13, Tagalog Popular Version. Wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ngunit hindi ba't dapat ninyong hatulan ang mga nasa loob ng iglesia? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo ang masamang tao. Oh, yan. Maliwanag naman Itiwalag ang masamang tao. Kahit po kapatid sa iglesia, kung hindi nag-ingat ng kanyang sarili at ginawa ang hindi mabuti at yun ang naging kalagayan niya, napabilang siya sa masamang tao, maliwanag po, itiwalag ninyo. Utos po yan. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Korinto. Kaya nangyayari po ang pagtitiwalag pagka hindi na karapat-dapat na manatili dahil siya'y masamang tao. Opo, nakapipinsala na sa komunidad. Opo. Halimbawa, typical sa school. Di ba, na-expel ka dahil may alituntunin sa mga estudyante. Hindi po pwedeng may ginawa kang mali sa pagiging estudyante mo, mananatili ka pa rin mag-aaral ang nasabing paaralan. Opo. Pwede kang i-expel, ang tawag doon, expulsion. Opo. Ganon din sa mga trabaho, sa kumpanya. Opo. Merong employees manual. May manual kang dapat na sinusunod. May mga alituntunin na dapat sinusunod ka. Dapat pumapasok ka sa oras. Opo. May limitasyon lang ng pag-a-absent mo. Pagka lumagpas ka doon, may mabigat na paglabag ka. Halimbawa, may nangyaring nakawan, napatunayang ikaw. Syempre, wala nang tiwala sa iyong kumpanya. Opo. Aalisin ka sa kumpanya. Pwede kang i-terminate ng kumpanya. Same is true with the church. Although sabi nga doon sa first part, hindi tayo dapat maghatulan. Diyos ang magpapasya kung sino ang dapat talagang umalis. Pero kung talagang hayagan, nakapipinsala, ano nakalagay? Alisin, tiwalag, kapatid na Yushel. Oo. At yun ukol sa mga nahanay na doon sa tinatawag na masasama. With cause naman. Hindi ko yan, sa terminal napagtripan lang. Opo. With cause. May dahilan. Kaya meron sister. At sana maingatan po natin, pag nakapasok na tayo sa tunay na iglesia, maingatan natin ang ating pagiging member o pagiging Christian. So, salamat po at maraming salamat sa inyong lahat na nakipagkaisa, nakibahagi sa programang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia, ang sagot ng Biblia. At sa pagkakataon pong ito, tutungo tayo sa kasunod na bahagi ng ating programa, ang pagdulog upang magpasalamat sa Panginoon at paghiling para sa kabutihan ng lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Sa pangunguna po ng kasama natin sa paglilingkod sa inyo, ang isa po sa mga elder
ng Kabanal-Banalang Iglesia, ang kapatid na George Quirino, MK Gabriel. Tayo po'y manalangin. Aba, Panginoon namin Diyos, Amen. sa mulit-muli ay tinataas namin ang aming mga tinig, mga labi na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Sapagkat sumaganang muli sa araw na ito, ang mga kalaman at karunungan sa paggabay ng banal mong Espiritu ay nagawa namin ang aming mga ministeryo. Hindi dahil sa taglay naming kakanyahan, kundi dahil ikaw ang nagbantay sa aming mga labi. Amen. Ikaw ang nagsilid sa puso ng mga kasangkapan ng mga bagay na dapat marinig ng mga tumatangkilik sa programang ito. Amen. Na dahil dito ay minsan pa tinataas namin itong tinig ng pagpupuri, pasasalamat, sinasamba ka ng aming mga kaluluwa sa pamamagitan ng Espiritu at sa iyong mga salitang katotohanan. Amen. Tulot mong panalangin, isang panalangin ng pamamagitan ang ilapit namin sa iyo. Sa ngalan niyong mga kapatid, mga kaibigan namin na nakararanas ng samot-saring mga pagsubok sa buhay, nagdadaan sa iba't ibang mga kalamidad, mga problema na tila walang solusyon o amanghari. Dahil nasusulat, ikaw ang nag-alok sa aming magsilapit sa iyo at ilagak namin sa iyo ang aming mga kabalisahan. Opo. Narito kami sa buong kababaan, binibigay namin sa iyo ang aming mga alalahanin. Patuloy mo kaming pag-unatan ng iyong bisig, haplusin ang aming mga kaluluwa. Pagpalain kami sa aming mga buhay, Opo. sa kahirapan man o sa kasaganahan, ay makita namin, matagpuan namin ang iyong presensya sa aming mga buhay. Amen. Malagpasan namin ang lahat, ang mga pagsubok, tumating sa amin ang kagalingan sa aming mga karamdaman, Amen. tumating sa amin ang pagsagana o ang kasapatan sa buhay na ito, sapagkat sinasampalatayan na namin ikaw ang Diyos na provider. Hindi mo ipagkakait sa iyong mga mahal, sa iyong mga sinisintang mga anak, ang pangangailangan namin sa buhay na ito. At sa pagsampalataya namin, ang kasunod nito ay ang pangako mo sa amin na buhay na walang hanggan. Amen. Alalahanin mo rin ang mga kinakasangkapan sa mga bagay nito, mga kamay na nagtataguyod, mga nag-i-sponsor, walang sawang nagtataguyod ng pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng social media at naging traditional media, sa pangunguna ng aming MP Hiel, kapatid na Isagani Capistrano, at 10 ng mga obispo, nawa ay patnubayan mo pa sila ng mga kaalaman, kalusugan ng pangangatawan upang sa mga huling panahong ito ay magabayan din kami tungo sa matwid o wastong pagpamamalakad o paglakad sa mundong ito. At kung kami mamalagi dito, sumaamin nawa ang masagana pang pagpapala ukol sa buhay na ito at sa buhay na darating. Amen. Kami nagkakatiwalang lubos na ang dalangin ito yung dinirinig, gagawad mo sa amin ang iyong mahalagang bendisyon. Ang lahat ng ito'y aming hiling sa ngalan ng Kristo Jesus. Ikaw ang aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Again, nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating palatuntunan. Muli namin kayong inaayaan sa susunod pong linggo dun sa paglabas muli ng ating mga bagong content, bagong materials. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid-kapatid na Gabriel. Kapatid na Yusia. Ang panalangin po naming magkakapatid sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, pantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.